Hiningan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Sabihin niyo nga, buhay. Buhay. Yan, yung ating buhay ay hindi yan bastang-bastang buhay lang. Ito ay buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahalaga ang buhay na ito. Kaya nga, ang buhay na ito ay dapat nating ibahagi sa mga nangangailangan at sa mga nararapat na katulad natin. Sa Juan Jess, ang sabi niya, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak, na parito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Sabihin natin buhay. At anong klaseng buhay? Isang buhay na ganap at kasyasya. Sabihin natin, ganap at kasyasya. Pagkasunod sa kwanto, nagnaglak, maglaya, walay likit tan naglaglak. Amay ang apoy kulang to. Lujad takal, aliwan ang apoy kulang to. Ang apoy bawas to. How can we experience life together? Paano na tayo bahagian ng buhay sa bawat isa sa atin? Ano po? Basahin po natin ang mga talatang ito na po. 4 na bagay po. Kaya nga yung salitang life ay bibigyan po natin ng acronyms yan. So how to experience life together, bilisan po natin. Yung litrang L, o kaya letter L, ang ibig sabihin yan ay love one another. Sabihin natin, love one another. Ang pagbabahagi ng buhay na ito ay pagmamahalan. Pasko ngayon, kaya nga magmamahalan tayo. Umiting nga kasi sabihin nyo at sabihin nyo, I love you. Love you. Love you. Sabihin mo, regalo ko mamaya. Di ba? Mahirap magbahagi ng buhay na hindi mo kaya sabihin sa iyong kapatid, sa iyong katabi, na mahal kita. O mga bata, sabihin sa iyong katabi, mahal kita. Mahal kita. O dahil mahal kita, dahil mahal kita, sabihin nyo, dahil mahal kita, huwag mo muna akong usapin ngayon. Ayun, makinig muna tayo pareho. Palakpakan natin sarili natin. Wala mo lang ingay, ano? Makinig muna tayo. Love one another. Sabi ng Juan 13, o kaya John 13:34 to 35, ang sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ang sabi again, mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, ang sabi daw, nakikilala ng lahat ng kayo'y mga alagad ng Diyos. Paano tayo nakabataan niya? Kristano tayo yung Saint Pasen. Masanay kakabay tinabatan, ag tayo kalinggis, o ag tayo katungtong, o ag tayo inaro. Kuya mo lagtan? Di ba naklab kong dalang kaya pilapi, gano'n kong libro na? Again, italit ka na. Magkulabay na nung, sinupatutan, nagbilang sa agaw ko. Hello? Minsan, once again, Simba, sa ikuha ng Pastor Aji. Aray, Kristiyano, yung malikit na Diyos, bandayo ang Diyos, hallelujah. I love this family of God. Amen? Minsan nagkapit ka pilapil, sabang may kamusul mo, di ba nagbasa niya pilapil ng dalang? Ang gano'ng araw-arawin, libro yung kulang ka mo. Hello! Sabihin natin, mag-ibigan tayo. Pasko pa naman ngayon. Ayan. Ang sabi niya, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Again, ang sabi niya, mag-ibigan tayo. Mahalaga po yun, mag-ibigan tayo. Ano? Sabi ng isang tao, sabi niya, akala niya siya yung pinakapulubing tao sa buong mundo. Sabi niya, akala ko, pulubi ako. Binuksan ko wallet ko, walang lamang pera, ang sabi niya. Kinapak ko bulsa ko, puro barya. Kinapak ko puso ko, aba, naroon ka, sabi niya. Akala niya, pulubi siya. Ang yaman pala niya. Bakit? Nung hinawakan niya ang puso niya, naramdaman niya ang pag-ibig ni Jesus. Nandun pala si Jesus. Kasabihin niyo, si Jesus ay siya ang yaman ng bawat isa sa atin. 1 Peter 4:8. Anong sabi ng unang Pedro 4:8? Ang sabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.
Ang gano'ng kabusog mo na talaga to, ang gano'ng amayakan ay ginawton makapoy sika. Lapod, warman so panangaroy Diyos, warman so nawat mo balbalo diya pabor Diyos ya katawan, sarang mong araw sa tanatuon, ang gano'ng atanatuot, lanong kang busolon. Ang gano'ng atanatuot, lanong kang diralon. Hello! O, minsan din sabihin, sigaw natin, mag-ibigan tayo. Hallelujah! Kaya balik po tayo doon sa Juan 3, ang sabi niya doon, ilang beses inulit niya, mag-ibigan ang bawat isa sa atin. Una Juan, o kaya 1 John 3:16, ang sabi dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. No, minsan talagang naliknam sa amay, balbalag niya panangasi at sakreto o, ang gano'ng ilutom la, ni Eterno ni. Ang gano'ng kakapano ng sira, ang gano'ng apigar la, apo rin din may pigar niya pareho. Hello? Ayan. Bakit? Ang dahilan, ang pag-ibig na tinatanggap natin sa ating Panginoon. Pangalawa po ay sa Gawa 2, Corinthians City, ang sabi doon, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinanagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Bakit? Dahil mahal nila yung mga kapitbahay nila, dahil mahal nila yung mga kaibigan nila, ibinahagi ang pag-ibig ng Panginoon, araw-araw, dumadami sila, dinadagdag ng Panginoon. Kaya nga palakpakan natin, dumadami ang Palyas Outreach. Amen. At lalo pang padadamihin ang Panginoon. Bakit? Hindi natin itigil ang pagbabahagi ng pag-ibig ng Panginoon. Pangalawa po, tapos na po tayo sa letter N, sa I po tayo, intimate relationship. How to experience life together, we must have intimate relationship. Relationship not only to God, but even to our brethren, sa ating mga kapatiran. Ano yung intimate? Talagang close na close. Sabi niyo, close na close. Amen. No, kasi kakaiduarang bingalo, ang may bingalo sa ragmon. Ito. No, arakulamos kay orang sa ragmon, idan iramay ang apoy orang. No, akasin ka kay may tilapia, aramay ang apoy tilapia, idan mo'y tilapia. Amen. Amay ang apoy sira, idan mo'y sira. Amay ang apoy sira, agmula lang ang kagaro yung apoy, agmula lang ang kagarowa, mangkulumis ka mo, tapan ang makapagita ka mo na sira. Amen. Ito niya mo, wala di man kakabusan, wala di mag-ginisitin niya, akin, antak, wala niya maya sira to ba eh. Mangkulumis timot, mananak timot, tapi ang walay siraan tan walay ni ita tayo at sari araw. Sabi ni Rick Warren sa kanyang librong Purpose Driven Life, ang sabi niya, ang tunay na pagkakapatiran ay nangyayari kapag ang kasapi ay nagiging tapat tungkol sa kanilang pagkatao at sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Ang totoong pagkipag-fellowship o ang pagkipagsama o pagkipagsapi sa isang samahan o kaya sa iglesyang ito ay hindi lang yung ano kayang aking pwedeng tatanggapin dyan. Atin ako dyan, may pamasko ako dyan. Atin ako dyan, may maraming relief dyan. Ay hindi po yun. Ibahagi natin kung ano yung kaya nating itapat, ano yung ating kayang ibahagi, i-counterpart for the glory of God. Gawin po natin. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Why? Because we have to build up intimate relationship. Huwag natin tingnan yung pagkakamali ng bawat isa. Iyaan nyo na yun. Ang mahalaga ay mag-ayos yung ating relasyon ng bawat isa. Ephesians 4:25. Dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, ang lahat ng magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ang kapulamay man titirahalan, ang kapulamay man titilaan, ang kapulamay man aamutan, ang kapulamay man sisiblitan. Sa agwala,
Aruan. Amen.